Stephen Curry inaaya na si LeBron sa Bay Area at Jordan Clarkson at Charles Bassey may bago ng kontrata. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung NBA fans ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin! Patuloy pa ring pinag-uusapan sa buong NBA ang magiging desisyon ni LeBron James sa free agency at isa sa mga kuponang patuloy na inuugnay sa kanya ay ang Golden State Warriors. Sa isang panayam, tinanong si Stephen Curry kung ano ang kanyang pitch o mensahe para hikayatin si LeBron na piliin ang Warriors. Sa halip na seryosong panghihikayat, pabirong ngunit makahulugan ang naging sagot ni Stephen Curry. Ayon kay Curry, "Do you want to play good basketball and be around people who know how to play the game? Raise our floor, competitiveness. There's good golf in the Bay." Sa madaling salita, sinabi ni Curry na kung gusto ni LeBron ng mataas na antas ng basketball, matatalinong teammates, at bonus pa ang magagandang golf courses sa Bay Area, bukas ang Warriors para sa kanya. Ipinapakita lamang nito na bukas si Curry sa ideya ng pagsasama nila ni LeBron. Matagal nang usap-usapan ang posibilidad na magsama ang dalawang NBA legends, lalo na matapos nilang pamunuan ang Team USA sa pagkapanalo ng gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Doon nakita ng buong mundo ang mahusay nilang chemistry bilang magkakampi. Kung pipiliin ni LeBron ang Golden State, maaaring mabuo ang isang veteran super team. Ang kombinasyon ng shooting ni Curry at playmaking ni LeBron ay matagal nang itinuturing ng maraming analyst bilang isa sa pinakamapanganib na tambalan sa NBA. Hindi naging maganda ang naging kampanya ng Golden State noong nakaraang season. Dahil sa injury ni Curry, limitado lamang siya sa 43 laro at nagtapos ang Warriors sa 37-45 record bago tuluyang ma-eliminate sa play-in tournament. Sa kabila nito, nag-average pa rin si Curry ng 26.6 points, 4.7 assists, 3.6 rebounds, 1.1 steals, 4.4 3-pointers kada laro. Patunay ito na kahit nasa edad 38 na siya, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na manlalaro sa NBA. Ang pinaka-importanting takeaway ay muling ipinakita ni Stephen Curry na gusto niyang makalaro si LeBron James, ngunit ginawa niya ito sa magaan at nakakatawang paraan sa pamamagitan ng pagbanggit sa mahusay na basketball culture ng Warriors at maging sa magagandang golf courses sa Bay Area. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga pahayag ni Curry ay hindi nangangahulugang may kasunduan na o malapit nang pumirma si LeBron sa Golden State. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na anunsyo tungkol sa magiging desisyon ng 4-time NBA champion, kaya nananatiling bukas ang lahat ng posibilidad. At ngayon, may magandang balita para sa mga fans ng Golden State Warriors dahil opisyal nang babalik si Charles Bassey sa koponan para sa 2026-27 NBA season. Ayon kay ESPN insider Shams Charania, pumirma si Bassey ng isang taong kontrata sa Warriors. Matapos ang kanyang impresibong maikling stint noong nakaraang season, nagpasya ang Warriors na ibalik ang 25 anyos na center. Bagamat 5 regular season games lamang ang kanyang nilaro sa Golden State, agad niyang nakuha ang tiwala ng coaching staff at ng maraming Warriors fans. Sa 5 laro niya noong nakaraang season, nagtala si Bassey ng averages na 10.6 points, 7.2 rebounds, 1.4 blocks, 20.2 minutes bawat laro. 2 beses pa siyang nagtala ng double-double, kaya mabilis siyang naging fan favorite dahil sa kanyang enerhiya, rebounding, at rim protection. Sa pagbabalik niya sa Golden State, inaasahang magiging bahagi siya ng center rotation sa likod nina Kristaps Porzingis, Al Horford. Magbibigay si Bassey ng ibang estilo sa frontcourt dahil isa siyang tradisyonal na rim protector at rebounder, kumpara kina Porzingis at Horford na kilala sa kanilang outside shooting at floor spacing. Mas naging mahalaga ang pagbabalik ni Bassey matapos umalis si Quinten Post na lumipat sa Memphis Grizzlies. Sa pagkawala ni Post, kailangan ng Warriors ng isa pang maaasahang center at nakita nila ang sagot kay Charles Bassey dahil napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa limitadong pagkakataon noong nakaraang season. Ang pinakaimportanteng takeaway ay opisyal nang bumalik si Charles Bassey sa Golden State Warriors matapos pumirma ng isang taong kontrata ayon kay Shams Charania. Inaasahan siyang magsisilbing mahalagang backup center sa likod ni Kristaps Porzingis at Al Horford habang patuloy na nagbibigay ng rebounding, depensa at rim protection sa Warriors. Para sa maraming fans, isa itong solidong hakbang ng Golden State upang palakasin ang kanilang frontcourt bago magsimula ang bagong season. At ngayon, isa na namang malaking pangalan sa NBA free agency ang nakapagdesisyon na sa kanyang kinabukasan.
Ayon sa ulat ni Stefan Bondi ng New York Post, muling pipirma si Jordan Clarkson sa New York Knicks na tuluyang nagtatapos sa mga haka-hakang maaari siyang lumipat sa ibang koponan. Matapos maging mahalagang bahagi ng second unit ng New York noong nakaraang season, nagpasya ang Knicks na ibalik ang veteranong scorer. Bagamat hindi siya regular na starter, malaki ang naging ambag niya bilang instant offense mula sa bench. Sa kanyang unang season kasama ang Knicks, nagtala si Clarkson ng 8.6 points, 1.8 rebounds, 1.3 assists, 17.8 minutes kada laro. Nakapaglaro siya sa 72 regular season games, kabilang ang isang pagkakataong naging starter. Isa itong masamang balita para sa Golden State Warriors kung isa sila sa mga kuponang nagmamasid sa free agency market. Sa pananatili ni Clarkson sa New York, nabawasan na naman ang isa sa mga veteranong scorers na maaaring makatulong kay Stephen Curry habang hinihintay pa rin ng Warriors ang magiging desisyon ni LeBron James. Dahil dito maaring mas tutukan ngayon ng Golden State ang iba pang available veterans tulad ni DeMar DeRozan na patuloy pa ring inuugnay sa Warriors bilang posibleng backup plan